Babaeng personal assistant ng kanyang boss, pumayag na maging bed comforter ng lalaki. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa lihim niya itong iniibig. Ilang beses nang tinanggihan si Samuel ng kanyang nobya sa tuwing nag-aaya ito ng kasal. Mas priority ng babae ang career niya at ang kasikatan. Gayong kayang-kaya naman siyang buhayin ng lalaki at suportahan ang lahat ng mga luho niya. Ngunit, puro pa rin pakiusap ang nobya. Nagawang mag-antay ni Samuel sa nobya niyang si Karen sa loob ng 5 taon. Ngayon, nakadama na siya ng pagkainip. Pero sadyang mahal na mahal talaga niya si Karen, kaya naman nagawa niyang magtiis ng ganun katagal ni hindi man lang nakuha nitong tumingin sa ibang babae. Bagay na mas lalong nagpahanga kay Estela sa kanyang boss na si Samuel Fernandez. 4 na taon na naging personal assistant si Estela ni Samuel. Kaya naman, kilalang kilala niya na kung gaano ka-faithful ito sa kanyang nobya. Kaya naman, mas lalo pang lihim na minahal niya ang lalaki. Naku mare, kung ako na lang sana ang minahal niya, hindi talaga siya magantay ng ganito katagal. Nakangiting aniya pa niya sa kanyang kaibigan na si Tadia. Tigilan mo nang ang kaibangan mo mare. Kahit maghubad ka pa sa harap ng boss natin, hindi ka papatulan yan. Sobrang faithful yan sa nobya niya. Diba? Alam mo naman kung ilan ang mga babaeng binasted niyan. Mga magaganda at mga mayayaman pa. Sabi pa ni Talia na pinakamalapit niyang kaibigan sa kumpanya. Actually, ninang pa nga siya sa panganay na anak nito. Kaya sila naging magkumare. Napatango na lang si Estela. Totoo naman, wala siyang binatbat laban sa mga magagandang babaeng humahabol kay Samuel. Pero, ini-ignore lang ng boss niya ang mga iyon. Siya pa kaya? Tama ang sinabi ng kaibigan niyang manahimik na lang siya. Dahil kahit sa panaginip, hindi niya matitikman ang amo niya. Malungkot niyang isip. Okay na siya, makita lang ang boss araw-araw. Patuloy lang siya sa pagtatrabaho hanggang isang araw, isang masamang balita ang natanggap ng kanyang boss. Tuluyan ng winakasan ni Karen ang mahigit 5 taon nilang long-distance relationship. Inamin ng babae na may mahal na siyang iba, na siya namang nagpaguho sa mundo ni Samuel. Lahat ng mga hinanakit, pag-iintindi at pagpapasensya sa nobya, isiniwalat niya kay Estela. Hindi na nagulat pa si Estela dahil alam naman niya ang lahat ng detalye sa mga nangyayari sa buhay ng amo niya. Awang-awa siya sa amo niya na ngayon ay nagpakalunod na sa alak. Kung alam lang ng Karen na yon, kung gaano niya sinayang ang wagas na pag-ibig ng kanyang nobyo. Hay, naku sir, kung ako na lang sana ang minahal mo, hindi ka magkaganito. Naiiling niyang bulong sa sarili habang tinititigan ang boss niyang lumalaklak ng alak na para bang wala ng bukas. Sa kabilang banda, may sulok sa puso ni Estela ang natuwa dahil sa wakas single na rin ang boss niya. May chance na siyang landiin ito. Kaya lang ang tanong, kung papansinin kaya siya ng lalaki, sino lang ba siya? Naaawang wika niya. Kaya back of Stella, pagsaway niya sa kanyang sarili. Nasa loob sila ngayon ng isang bar. Wala siyang nagawa, kundi ang samahan ang boss niyang ngayon ay nagdurugo ang puso dahil sa sobrang kabiguan. Natatakot siya na baka ano mangyari sa boss kapag mag-isa lang itong umiinom. Eto ngayon, lasing na ang boss niya na halos hindi na nga makatayo. Ang totoo, sinadya talaga niyang hindi magpakalasing dahil alam niya siya ang mag-aakay nito pauwi. At hindi nga siya nagkamali. Tama na sir, lasing ka na. Pagsaway pa niya. Pero nagpatuloy pa rin ito sa paglaklak. Wala siyang nagawa
kundi ang makinig sa mga sentimento ng kanyang amo. Hay! Lasing ka na talaga, sir. Paulit-ulit na yung mga sinasabi mo. Pagpuna pa niya. Nagising na lang si Samuel sa sobrang sakit ng ulo. Ngunit wala siyang naalala sa nagdaang gabi kung papaano siya nakauwi at kung sino ang nag-uwi sa kanya. Pinilit pa rin niyang pumasok kahit parang umiikot ang paningin niya dahil sa sobrang hangover. Mas lalo lang niyang maramdaman ang sakit ng ginawang panloloko ni Karen kapag hinayaan niya ang sarili na mag-isa lang. Sinabi ko na nga ba? May mali eh. Kaya pala ayaw na umuwi. Pero ikaw, masyadong naniniwala. So, ano na ngayong plano mo? Tanong pa ng kaibigan niya na si Edward na para bang ito pa ang naargabyado. I don't know pare. Basta, hindi madaling kalimutan ang 5 taon naming pinagsamahan. Malungkot na niya ni Samuel. Ikaw lang naman ang nagmamahal sa kanya. Dahil nag-i-enjoy lang yon kasama ang ibang lalaki. Nanggalaiting anas ni Edward. Masakit, ngunit may katotohanan naman ang mga salita nito. Papaano pre? If one day, babalik siya sa'yo. Seryosong tanong ng kaibigan na siyang nagpalaki sa mga singkit na mga mata nito. What? Willing kang makipagbalikan sa kanya? Pag-ulit pa ni Edward at baka nagkamali lang siya ng pagkadinig. Yes, because I love her. I love her so much. Seryosong ani pa ni Samuel. Wow, hanga din ako sa katangahan mo pre. Sarkastikong papuring salita ni Edward. She's not worth it pre. Why don't you move on and find another one? The one who deserve your love. Payo pa ni Edward sa kaibigan. Pero siya lang ang gusto kong pakasalan pre. Nangako ako sa kanya at tutuparin ko yun. Maaring nalilito lang siya ngayon. Alam ko, mahal pa rin niya ako. Kaya sigurado akong babalik siya sa akin. Puno ng pag-asang salita ni Samuel. Huwag kang tanga Samuel. Ang daming babae dyan. Maghanap ka na nga ng iba para makalimutan mo na yung walang kwentang nobya mo. Salita na paulit-ulit na umukilkil sa isip ni Samuel. Nitong mga nakarang araw, si Stella ang tanging hingahan niya ng lahat ng mga sama ng loob. Wala siyang itinago sa dalaga. Para saan pa ba ang pagiging personal assistant nito? Katulad ngayon, walang karikla-reklamong babae every time na nagpapasama siyang uminom. Ayos lang naman para kay Stella dahil bayad naman ang overtime niya. Ang hindi lang alam ni Samuel na kahit libre pa, willing pa rin ang dalaga na samahan siya para mabantayan ng amo. Kahit sa ganitong pagkakataon lang, makakasama niya ang boss. Kahit mapuyat pa siya gabi-gabi. Are you willing to be my bed warmer? Walang paligoy-ligoy na tanong ng lasing na lalaki sa kanyang personal assistant na si Stella. Sabay na namilog ang mga mata at bibig ng babae. Hindi kaagad nag-process sa kanyang utak kung ano ang ibig na mangyari ng lalaki. Pero wala akong maipangako sa'yo. I just need you to be my bed warmer. Just like that. Mahal na mahal ko si Karen. Alam mo yun, sa oras na bumalik siya, handa pa rin akong patawarin siya. Walang nakitang dahilan si Stella para pumayag. Malinaw na ang gusto ng lalaki sa kanya ay isang parausan lamang. Sigurado na siya ang talo at magiging luhaan sa huli. Bakit ako, sir? Ang dami namang mga babaeng naghahabol sa'yo. Naguguluhang tanong ni Stella. Dahil kilala mo ko, alam kong hindi mo ako magugustuhan at hindi ka maghahabol kapag bumalik si Karen. Huwag kang mag-alala about financial. Sisiguraduhin kong hindi ka malulugi sa akin. Wika pa ng lalaki. Nakapanliliit kong iisipin, wala siyang pinagkaiba sa isang bayarang babae kung sakali. Pero bakit may parte sa kanyang puso na gustong pumayag? Lalo na
nang makita niya ang mga mata ng boss na tila ba nangungusap para kaawaan niya. At ang tanga naman niyang puso, bumigay kaagad. Kung ito man ang paraan para matulungan niya ang boss na kahit papano maibsan man lang ang pagdurusa nito, gagawin niya. Hindi na bale kung sa huli siya man ang magdurusa. Tanga na kung tanga sa isip niya. Walang kaalam-alam ang ibang mga katrabaho ni Stella sa mga nangyari sa kanila ng kanyang boss, maliban na lang kay Talia na kanyang best friend. Siyempre, ini-expect na niya na sasabunin talaga siya ng kaibigan. Ngunit nangyari na, kaya naman wala nang nagawa pa si Talia kundi ang tanggapin na lang ang naging desisyong katangahan ng kanyang kaibigan. May mga gabi na sa kondo ng boss siya natutulog. May mga damit na nga siya doon na binili pa ng kanyang boss para may maisusuot siya sa tuwing doon siya natutulog. Tumigil na sa paglalasing si Samuel simula nung naging bedwarmer siya ng boss. Ginawa ni Estelle ang lahat para makamove on ang kanyang boss mula sa kabiguan ng kanyang ex na si Karen. Masasabi niya na malaki ang pinagbago ni Samuel nitong mga nagdaang araw. Hindi maiwasang umasa si Stella na makalimutan din niya ang kanyang ex. Subalit, biglang nagbago nung isang araw, dumating si Karen. Magstay na raw ito for good. At gaya ng inaasahan, walang pag-alinlangang tinanggap muli ni Samuel ang dating nobya. Muling nagkabalikan ang dalawa. Sa isang iglap, naglaho ang kapirasong pag-asa ni Stella na matutunan siyang mahalin ng lalaki. Inutos ng lalaki na ilisin lahat ang mga gamit niya sa kondo nito para walang makita si Karen. Kakaibang sakit na hindi maipaliwanag ni Stella ang kanyang naramdaman. Sobrang sakit. Alam naman niyang mangyayari ito, pero hindi niya sukat akalain na ganito pala kasakit. Patuloy siya sa paghikbi habang isa-isang inaayos sa maleta ang lahat ng mga gamit niya. Lingid sa kanyang kaalaman, naroon pala si Samuel sa kanyang likuran. Nakamasid lang ito sa kanya na dapat sana nasa office pa ito. Andyan ka pala. Sabay pa simpleng pagpahid niya sa mga luha na sana'y hindi napansin ng lalaki. Siguraduhin mo na wala kang naiwan na kahit anong mga gamit mo. Ayokong maghinala sa akin si Karen. Mga salita na mas lalong dumurog sa puso ni Stella. Pakiramdam niya, wasak na ang buong pagkatao niya. Baliwala lang pala kay Samuel ang lahat ng mga masasayang pinagsamahan nila. Natatawa na lang si Stella nang maisip iyon. Lumalabis na pala ang kahibangan niya. Nakalimutan niya na isa lang pala siyang bedwarmer ng amo. Yes po, sir. Matipid na sagot niya sa lalaki. Nang masiguradong nasinop na niya ang lahat, kaagad siyang nagpaalam sa lalaki. Nag-iwan pa siya ng peking ngiti bago tuluyang nilisan ang kondo ng boss. Hindi sukat akalain ni Stella na sa ganong paraan lang pala magtapos sila ni Samuel. Hindi man lang niya nakitaan ng kahit konting panghihinayang ang mukha ng lalaki. Sa halip, atat na atat pa itong paalisin siya sa pamamahay nito. Kung sa bagay, okay na rin yun kaysa naman malaman pa ng lalaki na buntis siya. Sigurado siya na hindi matatanggap ni Samuel ang magiging anak nila dahil mahigpit na ibinili na lalaki noon pa man na bawal siyang magbuntis. Ayaw na ayaw ng boss niya na magkaroon sila ng intimate connection. Nakadama siya ng sobrang awa sa kanyang magiging anak. Hindi pa naman ito isinilang, inaayawan na ng ama. At saka, tiyak, katakot-takot na sermon ang sasapitin niya sa lalaki. Baka sabihin pa nito na sinadya niyang magpabuntis para mapilitan itong pananagutan siya. Pero ewan ba kung bakit siya nabuntis?
Gayong regular naman siyang umiinom ng contraceptive pills. Nalilitong tanong niya sa sarili. Hindi inasahan ni Samuel na mag-resign pala si Estela sa trabaho. Magamit lang naman sa kondo ang kailangan niyang alisin. Hindi niya kailangang umalis sa trabaho. Sa isip ng lalaki, ini-expect ni Samuel na makita pa rin niya sa araw-araw ang dalaga. Pero ano ito? Naiinis niyang usal sa sarili. Where is Stella? Seryosong tanong ni Samuel sa matalik nitong kaibigan na si Talia. Subalit, wala siyang nakuhang sagot mula sa kanyang empleyado. Bakit mo pa hinahanap, sir? Kung pinaalis mo na, huwag mo nang hanapin ang kumari ko, sir. Mag-focus ka na lang dyan sa salawahan mong girlfriend at baka masalisihan ka na naman. May halong pangungutyang salita ni Talia. Hindi mapalagay si Samuel. Miss na niya talaga si Stella. Kaya nga, pinakancel niya ang lahat ng mga appointment noong araw na inutusan niyang dalaga na magligpit ito ng kanyang mga gamit sa kanyang kondo. Kaya lang, bigla siyang dinaga, lalo na noong nakita niyang umiiyak ito. Kaya naggalit-galitan siya para takpan ang awa niyang naramdaman sa dalaga. Nanghihina siya nang makita si Stella na lihim na umiiyak. Sa nagdaang mga araw, mas lalo pang tumitindi ang pangungulila niya sa kanyang personal assistant. Miss niya na ang dalaga? Hindi lang ang pagiging bed warmer nito, kundi miss niya na ang lahat tungkol kay Stella at kung papaano siya asikasuhin ng dalaga sa tuwing sila ay magkasama. Malayong malayo sa ugali ni Karen. Saka pa niya na itanong sa sarili kung bakit ba niya minahal ang babaeng iyon. Buwan ang lumipas. Masayang ibinalita ni Karen na buntis siya. Why don't you happy, babe? Magkakaanak na tayo. Masayang wika niya kay Samuel. Papaano siya magiging masaya kung sa simula pa lang niloloko na siya ng babae? Tinanggap niya ito ng walang pag-alinlangan noong bumalik ito sa pag-aakalang nagsisisi na sa kanyang nagawa. Ngunit, sinampal siya ng katotohanang may iba na naman itong lalaki. Nakita niya mismo sa sarili niyang mga mata. Mabuti na lang at nakuhanan niya ng larawan ang dalawa na naghalikan pa sa parking lot ng hotel kung saan sila naka-check-in. Di ba ang kapal? Naipaako pa sa kanya ang pinagbubuntis nito. Gustong magpaliwanag ni Karen, ngunit nakapagdesisyon na si Samuel. Hiyang-hiya na siya sa sobrang katangahan niya. Kaagad niyang inalis sa buhay niya si Karen na kahit anong pagmamakaawa nito, hindi na niya kailanman pinakinggan. Ito na ang pinakamagandang desisyon na nangyari sa buhay niya na pinuri ni Edward. Sinimulan niya nang hanapin si Stella, ngunit sadyang napakailap ng dalaga. Inabot pa ng 2 taon ang paghahanap niya. Laking pagkagulat pa ni Samuel nang makita niyang dalaga sa malayong probinsya. May kasama itong isang maliit na batang lalaki. Tumutugma ang edad ng bata mula nung nilisan ni Stella ang Manila. Sinasabi na nga ba niya? Alam niya na anak niya ang batang iyon dahil pinalitan niya ng vitamins ang iniinom na contraceptive pills ni Stella noon. Ang bata ay hindi maipagkailang siya ang ama. Labis ang pagsisisi ni Samuel kung bakit niya hinayaan na umalis si Stella noon. Gayong, kaya nga siya umuwi noon sa kondo para pigilan sana ang dalaga na umalis. Hindi pa rin nagbago ang nararamdaman ni Stella sa kanyang boss. Kaya naman, walang pag-alinlangang tinanggap niya ang pag-ibig ng dating boss. Dininig na rin sa wakas ang matagal nang ipinagdarasal ni Stella na mabuo
ang kanyang pamilya at mamumuhay ng masaya.